Nang mapadaan si Rodel sa tapat ng isang abandonadong bangko sa Kabuyaw, biglang bumigat ang hangin. Parang may malamig na kamay ang pumisil sa kanyang mga balikat, kasabay ng pakiramdam na humina ang hatak ng kanyang motor. Nang silipin niya ang side mirror, wala siyang nakita kundi karimlan at ang malamlam na liwanag mula sa ilaw ng mga poste sa gilid ng kalsada. Hindi niya alam na ang gabing yon ang magiging simula ng isang bangungot. Taong 2015 nang mapadpad si Rodel sa Laguna, tubong sikihor siya. Ngunit matapos niyang pakasalan ng kanyang asawang si Angeli na nakilala niya noon sa isang youth leadership sa Aklan, lumipat na siya ng Santa Rosa, Laguna. Kahit minsang dagat ang kanilang pagitan, naging matamis at matatag ang kanilang pagmamahalan. Sa isang malaking pabrika sa Kabuyaw siya nagtatrabaho. Ang inakala niyang magiging bagong simula sa bagong lugar ay unti-unting naging isang bangungot at hindi niya kailanman malilimutan. Malapit na ang Pasko noon kaya malamig ang simoy ng hangin. Ngunit ibang lamig ang bumalot sa kanya nang muli siyang mapadaan sa abandonadong bangko. Lamig na hindi galing sa panahon. Parang may mabigat na presensyang yumakap sa kanyang katawan. Gumapang ang kakaibang kilabot hanggang sa kanyang batok. Muli siyang tumingin sa side mirror. Wala ni anuman siyang natunghayan. Ngunit ramdam niya na parang may sakay ang kanyang motor. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Hirap na hirap itong umarangkada lalo na sa paakyat na bahagi ng kalsada. Biglang nanikip ang kanyang dibdib at sumama ang pakiramdam. Inisip niyang baka gutom lamang iyon. Kaya napagpasyahan niyang dumaan muna sa 3M's Pansit sa Barangay Pook, Santa Rosa, Laguna. Isang maliit na pansitan na madalas niyang nakikita sa social media at pinupuri sa masarap nitong pansit bihon. Pagka-uwi niya, pinagsaluhan nila ni Angeli ang kanyang binili. Wala siyang ikinuwento. Pagkatapos ay nagpalit na siya ng damit at agad nang natulog. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakaramdam siya ng tila may humihila sa kanyang paa. Sa takot ay akma na siyang sisigaw, ngunit may malamig at nakakakilabot na kamay na biglang tumakip sa kanyang bibig. Ilang segundo ang lumipas at siya'y nagising. Pilit siyang ginigising ni Angeli dahil sa lakas ng kanyang pag-ungol. Malamig ang pawis ni Rodel at tila habol-habol nito ang kanyang hininga. Waray totoong-totoo ang kanyang bangungot. Kinabukasan habang papasok sa pabrika, muli niyang nadaanan ang abandonadong bangko. Bumalik ang kakaibang kilabot, mas mabigat kaysa sa kagabi. Noong araw na iyon, pinag-overtime sila ng kanilang line leader dahil holiday season. Halos 11:00 na ng gabi nang siya'y makauwi, pagod, balisa at may pakiramdam na may sumusunod sa kanyang anino. Dahil sa hilakbot, pinili ni Rodel na makisabay pauwi sa ilan niyang katrabahong nakamotor din. Mas panatag ang loob niya kapag may kasama. Ngunit nang madaanan nila ang abandonadong bangko, may narinig siyang isang malakas na sitsip, isang tunog na tila galing sa loob ng gusali. Napalingon siya rito. Ang iba niyang kasamahan ay tuloy-tuloy lang ang pagmamaneho. Waring wala silang narinig. Si Rodel lamang ang napahinto ng tingin sa gusali. At sa sandaling iyon, biglang bumigat ang takbo ng kanyang motor. At sa pangalawang pagkakataon, parang may nakasakay na hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 5 tao ang nakaangkas sa kanyang likuran, parehong pakiramdam noong nagdaang gabi. Pagdating sa bahay, diretso siyang pumasok sa kanilang silid at nahiga. Hindi na siya nakapagbihis. Hinayaan na lamang siya ni Angeli dahil alam niyang pagod na pagod ang kanyang asawa. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Angeli sa malakas na sigaw ni Rodel. Muli niya itong ginising. Tulad ng nakaraang gabi, pawis na pawis ito at tila ubos ang lakas. Sa panaginip ni Rodel, siyam na kaluluwang basag ang mga bungo ang sabay-sabay na humihila sa kanya pababa. Tila nais siyang ilubog sa kalaliman ng lupa. Kinabukasan, hindi siya nakapasok sa trabaho. Nilagnat siya ng matindi. Hindi rin siya makakain dahil anumang isubo niya ay agad niyang isinusuka. Makalipas ang 2 araw, napansin ni Angeli ang kakaibang pagbabago sa kanyang asawa. Ang mga mata nito ay tila palaging matalim ang titig. May kung anong nagtatagong anino sa loob. Isang madaling araw, nagising si Angeli at napansing wala si Rodel sa kanilang higaan. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at may narinig siyang kaluskos mula sa kusina. Nang sumilip siya, napatigil ang kanyang paghinga. Nakita niya si Rodel, hawak ang isang matalim na kutsilyo, hinihiwa ang sariling braso. Agad niyang inagaw ang kutsilyo. Sa sandaling yon, tila bumalik sa sarili si Rodel. Namutla ito nang makita ang dugong umaagos sa kanyang braso at ang kutsilyong hawak ni Angeli.
Nanginginig na nilinis ni Angeli ang sugat at binalutan ito ng benda. Hindi na siya muling nakatulog ng gabing yun. Binantayan niya ang kanyang asawa hanggang mag-umaga. Kinaumagahan, nagpasya siyang dalhin si Rodel sa ospital. Matapos ang pagsusuri, wala namang nakita ang doktor na anumang pisikal na karamdaman. Ngunit alam ni Angeli na may mali at hindi iyon kayang ipaliwanag ng kahit anong aparato sa ospital. Habang pauwi sila mula sa ospital, tinanong niya si Rodel kung nais nitong magpatingin sa isang psychiatrist. Sa halip na sumagot, sinamaan lamang siya nito ng tingin. Isang titig na hindi niya makilala. Ang gabing yon ay naiiba sa lahat ng nagdaang gabi. Ang buong bahay ay tila minsan-minsang inuukil-kil ng mga tunog na walang pinanggagalingan. Mga bulong sa iba't ibang sulok, mga kaluskos na walang anino. Ang basong nakapatong sa lababo ay biglang nahulog at nabasag kahit walang dahilan. Ang ilaw sa sala ay salit-salitang namamatay at sumisindi. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Rodel sa isang sulok. Nangingitim at malalim ang kanyang mga mata. Parang may kung anong puwersa ang kumukontrol sa kanyang pagkatao. Sa matinding takot, tinawagan ni Angeli ang kanyang kapatid upang samahan sila sa bahay. Agad naman itong dumating at doon na natulog. Bandang 2:00 muli ng madaling araw, nagising si Angeli sa malakas na langit-ngit ng yero sa kanilang bubong. Pagmulat niya, wala sa tabi niya si Rodel. Dali-dali siyang bumangon at ginising ang kanyang kapatid. Patuloy ang ingay sa itaas, parang may naglalakad sa bubungan. Lakas loob silang lumabas ng bahay at tumingala. Doon nakita nila si Rodel, balisa, pabalik-balik na naglalakad sa bubong na para bang may hinahanap. Buong lakas na tinawag ni Angeli ang kanyang asawa. Pinakiusapan siyang bumaba. Tumalim ang titig ni Rodel at sa isang iglap, wala man lang babala, tumalon siya mula sa bubong. Bumagsak siyang pahiga sa lupa at nawala ng malay. Sa gulat at takot, agad silang tumawag ng tricycle at isinugod si Rodel sa pinakamalapit na ospital. Nanatili si Rodel sa ospital ng 2 araw. Nakapagtataka, wala man lang siyang tinamong kahit anong bali, sugat sa ulo o galo sa katawan, sa kabila ng pagbagsak niya mula sa bubong. Wala ring maalala si Rodel sa mga nangyari. Hindi rin niya maipaliwanag kung paano siya nakaakyat ng bubong, gayong wala naman silang hagdan sa bahay. Sa matinding takot, nakiusap siya kina Angeli at sa kanyang bayaw na itali na lamang siya tuwing gabi. Natatakot siyang baka may magawa pa siyang bagay na pagsisisihan niya sa bandang huli. Pagkalipas ng 3 araw, bandang 9:00 ng gabi, pumasok si Angeli sa silid upang dalhan siya ng pagkain. Pagharap niya, nanlamig ang kanyang buong katawan. Nakatingin sa kanya si Rodel ng masama. Nandilisik ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang bibig ay tumutulo ang isang malapot na berdeng likido. Umatras si Angeli sa takot. Ilang sandali pa, nagpupumilit si Rodel na kumawala. Buong lakas niyang inuga ang kama, pilit hinihila ang mga tali sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng takot at pagkataranta, naisip ni Angeli na tawagan ang kanyang biyanan sa Siquijor upang ipaalam ang kalagayan ng kanyang anak. Agad namang nagpahayag ang matanda na luluwas siya sa lalong madaling panahon. Nang bumalik si Angeli sa silid, biglang nagsalita si Rodel. Ngunit ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi kanya. Malalim, nakakatakot at tila hinugot mula sa kailaliman ng lupa. Walang katarungan sa mundong ito. Hanggat hindi kami nakakatawid, mananatili kami sa katawan ng nilalang na ito. Napatulala si Angeli sa gimbal. Agad nilang dinagdagan ang tali sa mga kamay at paa ni Rodel upang hindi ito makawala. Doon nila tuluyang nakumpirma, hindi na si Rodel ang kanilang kausap. Kinabukasan ng hapon, dumating ang ina ni Rodel mula Siquijor. Kasama nito ang kanyang lola na isang kilalang albularya sa kanilang bayan. Agad nagsagawa ng ritual ang matanda. At sa kalagitnaan ng seremonya, nalaman nila ang katotohanan. Hindi iisa, hindi dalawa. 9 na espiritu ang sabay-sabay na lumukob sa katawan ni Rodel. Nagpalabas ng malakas na sigaw si Rodel. Animoy sabay-sabay na nagsasalita ang mga espiritu sa kanyang katawan. May boses ng babae, may boses ng lalaki. Mga panaghoy ng galit, sakit at matinding pighati ang kanilang mga sinasambit. Nanlamig ang buong silid. Humahampas ang mga maninipis na kortina sa bintana kahit walang hangin sa labas. Ang gabing yon ay tila isang bangungot na mahirap paniwalaan. 3 oras ang lumipas bago tuluyang nawala ng malay si Rodel. Unti-unting kumalma ang paligid. Bumigat ang katahimikan. Napahandusay sa sahig ang kanyang lola, lupaypay sa pagod.
Ayon sa matanda, ang mga kaluluwang iyon ay walang masamang layunin. Nais lamang nilang makatawid, makahanap ng liwanag patungo sa kabilang buhay. At nang matuntunan nila ang landas, agad nilang nilisan ang katawan ni Rodel. Ipinaliwanag din ng lola kung bakit si Rodel ang kanilang napili. Sa dugo nito ay may kakaibang lakas, dugong nagmumula sa lahi ng mga albularyo at manggagamot. Kaya ginawa nilang tulay ang kanyang katawan upang makalampas sa hangganan ng dalawang mundo. Makalipas ang 1 buwan, bumalik na si Rodel sa dating sigla nito. Pinayagan na rin siyang makabalik sa trabaho sa pabrika. At tuwing mapapadaan siya sa abandonadong bangko, wala na siyang nararamdaman na kahit anumang kilabot. Wala nang mabigat na hangin, wala nang malamig na paghaplos ng dilim. Ngunit alam niya, hindi lahat ng bangungot ay nawawala. May ilan pa ring tahimik na hindi bumibitaw.